Nagsimula ang 5 araw na ehersisyo ng militar, samantala, ang Fujian aircraft carrier ng China ay dumaan sa Taiwan Strait. Naglabas din ang ating hukbo ng mga kaugnay na larawan, binibigyang diin ang mahigpit na pagmamatsyag. Ngunit bukod sa tradisyonal na banta ng militar, inaasahang ipapatupad ang batas ng pambansang pagkakaisa ng China sa Hulyo 1. Kung mapatunayang may gawaing sumisira sa pambansang pagkakaisa, maaaring managot sa ibang bansa. Malinaw na nakuha sa CCTV, ang pingkabagong aircraft carrier ng China, Fujian, dumaan sa Taiwan Strait. Nakataon sa 5 araw na drill ng militar, mahigpit na sinusubaybayan ng Ministry of National Defense ang mga pagunlad. Ganap naming nauunawaan ang sitwasyon, inilabas na rin namin ang mga kaugnay na larawan, ilang mahalagang aktibidad ng Chinese military na may kaugnayan dito, i-anunsyo namin para malaman ng publiko. Base sa mga larawan, ang natakpan ng ulap na Fujian, walang makitang jet sa deck, wala ring escort ship sa paligid nito, tungkol naman sa direksyon at iba pang impormasyon, hindi pa naglabas ng impormasyon ng militar. Malaki ang posibilidad na ito ay papuntang South China Sea, mag-training kasama ang Naval Air Team. Sa kabila, ang Liaoning aircraft carrier ng China, kasama ang 2 warship, dumaan sa Miyako Strait noong ika-20. Ipinapahiwatig nito ang nalalapit na pagtatapos ng halos isang buwang pagsasanay. Gayunpaman, ang hinaharap na hamon ng Taiwan ngayon ay hindi lamang sa tradisyonal na banta ng militar. Sa pagsisimula ng Law on Promoting Ethnic Unity and Progress ng China sa Hulyo 1, muling lalawak ang jurisdiction ng region. Mapasabi man ang ikakatalo ng loob nila o makagawa ng hindi nila ikasisiya, maaari kang habulin gamit ang mga batas ng China. Sinasadya nila ito upang mag-iwan ng impresyon na ang Taiwan ay bahagi ng China. Kasali na rito ang Taiwan, Hong Kong, Macau, pati na rin ang mga individual o organisasyon overseas. Tungkol naman sa cross-strait exchange, edukasyon, kultura, at free speech, nagtatakda ang batas na ito ng mahigit na legal frame. Patuloy na ginagamit ng China, iba't ibang dahilan para palawakin ang jurisdiction nito. Ang lahat ng ito ay labag sa internasyonal na patakaran. Law on Promoting Ethnic Unity and Progress, naging instrumento ng transnasyonal na panunupil. Dapat mas maging alerto ang alyansang demokratiko. Mag-ingat sa pagtugon. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.